Mga pagbabalasa sa Senado, walang iba kundi ang dating Blue Ribbon Committee Chairman at ngayon ay bahagi na ng Senate Minority Bloc. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Senator, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan. Good morning! Danny, good morning sa lahat ng sumusubaybay sa Kabayan. Okay, Magandang umaga rin. Yes, maraming salamat sir. Thank you for the time at least accessible kayo. Anyway, dalawa muna yung tatalakayin kong issue kasi ito raw yung dalawang issue na nag-trigger ng Senate coup d'etat kahapon. Una, yung dahil siyempre meron ng siguradong vote to impeach na manggagaling sa House. Kaya yung timing talagang alam natin na pwedeng may mangyari, no? Tapos yung pangalawa, ang lumulutang na issue dahil nga yung maraming senador ang para idinawit ninyo doon sa inyong partial report sa Blue Ribbon nung kayo pang umahawak noon na maraming senador ang for preliminary investigation. Ano masasabi niyo doon, Senator Ping? Speculative lahat yan, Danny, kasi alam mo yung pagpapalit ng liderato, laging continuing effort yan, laging continuing attempt yan sa Senado. Okay. Basta't merong minorya at saka merong mayorya, siguradong yung minorya, magre-recruit yan from the majority bloc para makabuo sila ng numero ng magic number 13 or more para makapagpalit ng liderato. Ano na yan? That is as common as the daily session namin sa Senado. Okay, so for now, ang lumalabas kasi, babalik ho si Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon kasi di ba dineclare na vacant lahat ng posisyon kahapon? Nasa sa kanila yon kasi call ng majority kung sino yung i-elect nila na mga chairmen o chairpersons ng lahat ng komite, hindi lang sa Blue Ribbon. Okay, so anong mangyayari doon sa partial report ninyo? Tingin nyo ba parang nasayang lahat ng mga efforts nyo kasi this is the investigation of flood control mess na marami rin ang tumututok. Hindi naman masasayang, Danny, kasi una-una nakapag-contribute na kami maski papaano sa preliminary investigation ng DOJ at saka ng Ombudsman. Oo. So may mga nauna ng mga testimonial at saka documentary evidence na naipadala na doon. Oo. At dahil naipahayag ko sa pamamagitan ng isang privilege speech, yung synthesis ng nilalaman ng partial committee report, papunta na rin sa Ombudsman kasi naging public record na yon. Unlike before, na nung di kumpleto yung pirma, hindi yun official record, kaya hindi namin mapadala. Pero ngayon, dahil naipahayag ko na sa privilege speech, public record na yan, pwede na namin ipadala rin sa Ombudsman. Okay, so you would encourage at syempre gusto nyo na talagang gumawa na rin ng hakbang ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin ng Ombudsman, if ever, para i-pursue yung mismong plunder case against some of those big names dyan sa flood control. Totoo yun. Itong araw na ito, itatransmit na namin sa Ombudsman. Kasi as of today, hanggang hindi nakapag-elect, although all positions vacant, nananatiling bukas yung public document na yan para ipadala sa Office of the Ombudsman. Oo, okay. Anyway, kasi kahapon talagang grabe no? May mga video pa na tumatakbo ho si Senator Bato de la Rosa as sitting senator na sabi nga ho ni Senator Drilon kahapon, napanood ko sa isang podcast, sabi niya, I have been in the Senate for many years. Ito yung nakita niya eksena na tumatakbo ang isang senador na hinahabol ng mga NBI agents. Parang napaka-degrading, sabi niya, very embarrassing at saka parang somehow nawala ang dignity ng Senado. Kayo ho, matagal na kayo sa Senado. What was your parang reaction nyo when you saw all this drama kahapon, Senator Ping? Yeah, I couldn't agree more with Senator Drilon. Anyway, you look at it, maski anong political persuasion ka ang pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Hindi napaka-unpleasant na sight. Oo nga sabi ko, maski saan ka nanggagaling, anong panig man ng political persuasion, napakapangit yung nangyari kahapon. Alam mo kasi, Danny, normally, pero naintindihan rin namin yung paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil normally, by 12 noon, alam na ng Senate President yung ia-oust ng Senate President, papapalitan siya. They have the numbers as of 12 noon kahapon? Alam na niya? They have the numbers? Meron sila numero, pero ang normal practice, pupunta yung delegation ng bagong yung papalit na Senate President kasama kung sino man yung kanyang kaalyado. Okay. At ipapakita yung resolution signed by at least 13
members. Oo. So, Mr. Senate President, we are here. Ito yung signed resolution. Kaya, very smooth ang transition. So, mangyayari doon, pagdating sa floor, pagdating ng 3 o'clock at nagkaroon ng session, mismong yung sitting Senate President ang magdedeklara ng siya'y bababa sa pwesto. At minsan pa nga, siya pa yung magno-nominate do sa incoming Senate President. Okay. Kasi Dapat yun ang ganun. talagang tradisyon sa Senado. Kung Yes, napansin mo nga, di ba? Oo. Yung 13 votes ni, Ni Senator Alan Peter. Alan. Oo. Isa doon si Senate President Soto. At yung 9 votes ni Senate President Soto, dating Senate President, ang isang boto doon nanggaling kay Senator Alan Peter Alan Peter, Cayetano. yes, yes. Ganyan tradisyon. Out of Yes. courtesy, Yes. para respeto sa isa sa isa. Okay. Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances dahil nga, 12 lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto. Okay. So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Alan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Kasi kung ipapakita niya yung signed resolution na kabilang si Senator Bato na nakapirma, baka nga naman pag-isipan na si Senator Bato nandyan lang sa vicinity. Lalo pa nga't merong lumabas na balita na merong existing o na-unsealed na yung warrant of arrest na in-issue ng ICC. So yun ang agam-agam nila. So on that note, naintindihan namin ang pinanggagalingan ni Senate President Alan. Okay. So kaya ang nangyari, kasi ngayon lang natin naririnig yung paliwanag ninyo na gano'n, no? So ibig sabihin, pumunta talaga si Senator Bato doon for that same reason lang, para bumoto, para makumpleto yung 13. Di ba? Tama ba, Senator Ping? Para makumpleto. Exactly. Kasi physically, dapat ang botohan nandoon siya, di ba? Kailangan. Correct. Okay. Exactly. Yun talagang dahilan. Ito sa akin lang ito, opinion ko. Ang problema ngayon ni Senator Bato de la Rosa, noong nasa labas siya, limited yung kanyang galaw, pero he was enjoying parang yung freedom niya. Yes, diba? yes. Kasi maski hindi siya freely nakakagalaw, at least malaki yung galawan niya. Okay. Ngayon pumasok na siya sa Senado, sabihin na natin, he is effectively contained. Kasi oras na lumabas siya, lalo pa nga't kumpirmado na naandyan na yung unsealed na warrant of arrest. But that's another story. Oo. Kasi, para lang maliwanag yung pinanggagalingan ko rin yung Kaya nga, iniintindihan namin isa ako sa pumirma Oo. doon sa sense of the Senate resolution na kung saan kinakailangan dumaan sa local court, sa domestic court. Ang ini-invoke namin doon yung Republic Act 9851. Oo nga. Ito, naipasa to 2009 pa. Oo. Although walang maliwanag na interpretation. Oo. Kung ang international warrant ba na inisyu halimbawa ng ICC, agad-agad ma-serve without parang authorization from a domestic court. Aha. Wala rin namang maliwanag doon sa batas na kailangan dumaan o hindi kailangan dumaan. Wala doon eh. Kaya this is a novel case. Yung nangyari kay Oo. Senator De La Rosa, Oo. aabot ito sa Korte Suprema, Oo. and this is a good legal precedent, so to speak. Kaya nga. Magkakaroon tayo ng maliwanag na jurisprudence Oo. na kung meron bang, of course, water under the bridge kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Mm. Pero may ruling din ng Supreme Court na maski hindi na tayo Member. nag-exit na tayo, at the time na na-commit na yung allegedly na-commit yung krimen, miyembro tayo, may jurisdiction ang ICC. Oo. So yun ang jurisprudence na may exist. Oo. Pero wala pa tayong jurisprudence, wala pa tayong Supreme Court ruling kasi hindi pa natetest yung RA 9851. Okay. Kasi hindi naman mandatory, nakalag doon May eh. Oo. So discretionary yon. Kaya Kung po pwedeng idaan. Pero ako, ang aking pananaw, kaya nagpirma ako doon sa resolution expressing the sense of the Senate na kailangan dumaan sa domestic court kasi ang interpretation ko doon sa RA 9851, galangin natin yung ating mga domestic courts. Okay. Maski international warrant yan, kailangan idaan natin sa domestic court na magbibigay ng authorization o sabihin nating for lack of a better word, ay corresponding or subsequent warrant of arrest para ipatupad yung warrant of arrest na inisyu ng yung international warrant. Okay. So, yun ang aking pinanggagalingan. So, magandang talakayin dapat no nandiyan na Supreme si Court Senator or Bato, whoever. wala siya sa labas. Nakapasok na siya. He is effectively contained.
no? At it's only a matter of time. Depende sa kung nung lalabas na ruling. Kasi sa aking pananaw, even if maglabas ng domestic warrant, yung isang, halimbawa, RTC, Pasay, dahil baka nandyan yung jurisdiction. Halimbawa, naglabas ng corresponding warrant of arrest, pwede pa rin naman mag-appeal si Senator De La Rosa, umapat ang Court Suprema. Okay. That is, kung hindi naman maglabas ng TRO, ang Yun, Supreme Court, sige, yun. Executory yung lalabas na domestic Yun. warrant. Okay, so para malinaw lang Senator Ping, para doon sa mga nakikinig. So habang wala yung sinasabi nyo domestic warrant na magagaling sa local court, posible na mukhang mamananaig yung Republic Act 9851 di ba? Na international law na pwedeng i-surrender siya, di ba? Sa mga local agencies natin through the help of the Interpol. Pwede siya pag wala ng sesyon at saka ito namang kasing penalty sa kanya is more than 6 years na sinasabi ay hindi siya immune. Di ba, Senator Ping? Ang sabi ko nga, dalawang schools of thought. Oo. Isa yung nagsasabi na kailangan dumaan sa local court. Oo. Meron ding nagsasabi, mga legal experts, na hindi na kailangan. Kasi yun nga, bound tayo naririnig ng ko. treaty. Yeah. Kasi may tratado Oo. na bound tayo na pagka merong international warrant, pwedeng ipatupad. So, nandun tayo sa gitna na kung saan pwedeng interpret. So, ang tanong mo, pwede ba siyang basta kunin? Kaya nga kung wala pa yung local court na ibig sabihin nagde-decide, tapos walang Sagot ko, pwedeng hindi, pwedeng pwede. Okay. So no, it's for Hindi ko sabi pwedeng pwede It's either pwede or hindi. Okay. No? Depende yan kasi ang mag-execute yan, executive branch. Okay. Yung law enforcement natin. Oo. Kung sakaling dumating yung pagkakataon, kasi natatandaan mo noon si Senator Trillanes, di ba? Yeah. Oo. Noong hinuli siya ng PNP. Oo. Naka ano pa siya nun, Naka-session. Oo, tama. Session. Yeah, pero he surrendered himself. Pero local court yun Oo. Yeah, local court yun. Oo. Pero yun nga yung sabi ko, gray area sa international warrant. Oo. Kasi hindi naman to mandatory na kailangan magkaroon ng domestic warrant. Okay. Kasi sinasabi doon, yung local authorities may surrender. Okay. So sabi ko nga, this is a good, a novel case para ma-settle once and for all na meron bang kailangang papel yung domestic court para ma-enforce yung isang international warrant. Nandun tayo sa kalagitnaan. Okay. So yun wala akong sinasabi na of course, may pagkakaiba kasi domestic warrant yung kay Senator Trillanes. Oo, at saka yung kay Laila de Lima. Senator Enrile. Kay Enrile. Puro Senator local court yun Kaya nga, sabi nyo nga, ang nangyayari kasi ngayon, Senator Ping, parang may gray area, no? Pero let's leave it to the experts na sa law. Lalo na, meron naman pending yata talaga doon sa resolution nyo na pwedeng mag-decide ang local court. Pero habang wala yun, pag-usapan muna natin, Senator Ping, yung gusto ko rin malaman, meron ba jurisdiction ng Senate na i-contempt yung mga NBI agents na talaga nagsiserve lang ng trabaho nila na arrestuin si Senator Bato? Agad-agad yung direct contempt, hindi pwede. Hindi pwede. Because hindi in aid of contempt, legislation kasi, yan, di ba? Oo. Hindi. Yung direct contempt kasi, yung offense na contemptuous, na nagko-contempt siya sa Senado, kailangan simultaneously being committed while the motion to cite in contempt of the committee or of the Senate, yung tao, nandyan. Pero kung wala dyan, hindi simultaneously at wala sa plenaryo o kung wala sa committee hearing, dapat yun, pagka sinabi nating indirect contempt, ipapasyokos mo muna yun pag-explainin mo. Yeah, tama. Why he should not be cited in indirect contempt. Hindi nangyari kahapon yun. So ang ginawa, may nag-motion to cite in contempt of the Senate, agad-agad, kinontempt. Sa akin, procedurally, mali yun. Kasi nangyayari sa committee hearing, even pagka committee hearing nga, di ba? Nung tatanda mo si Curly Discaya, nung kinontempt, mas sinandon siya sa hearing, pinag-explain namin siya bakit siya nagsinungaling na sinabi niya yung asawa niya, may alta presyon, kung ano-ano. Yung pala, yung sulat naman ni Sara Discaya, lumalabas, nakipag-meeting daw siya sa employees. So meron nag-motion to cite Curly Discaya in contempt of the committee, of the Blue Ribbon Committee. Pero pinag-explain muna namin siya, hindi agad-agad na merong motion, butuhan tayo kung iko-contempt siya o i-aresto. Pinag-explain pa namin siya para show cause order. Nung hindi satisfactory yung kanyang explanation,
saka siya na contempt at saka na-issue ng warrant. Mhm. So yung nangyari kahapon, procedurally, ano yon, sabihin nating faulty, hindi tama yon kasi natapos na yung sinasabing alleged offense ng mga NBI agents sa paghabol kay Senator De La Rosa. Tapos may nag-motion to cite in contempt of the Senate. Agad-agad inapprove. Dapat yun, anyway, na-settle naman kasi tinon-over naman. Yung pagka-detain doon sa NBI agents, medyo sabihin natin irregular yon. As far as I'm concerned, kasi ito rin yung sa pagtatanong ko sa mga abogado, yun dapat ang tamang proseso. Pinag-explain muna, sinokos muna bago isinight yung ng contempt. Ito agad-agad eh. Senator Ping, ano ang balita niyo ngayon kay Senator Bato? Nandun siya sa Senate muna, under protective custody, pero ang agreement yata with the NBI, pumayag naman si Senate President Cayetano na ilalabas siya just in case kung haharap sa mga CIDG. Is that something na dapat talaga magkaroon ng mutual arrangement na ganon? Alam mo, warrant yung pag-uusapan natin eh. Hindi po pwedeng umiral yung mga mutual arrangement or agreement kasi mananaig pa rin yung warrant of arrest. Kasi legal order yun eh. Yung agreement, hindi naman legal order yun eh. So kung sakaling dumating yung pagkakataon na arrestuin siya, sabi ko ang usapin na lang dito, kung yung international warrant ba mananaig, no? Authorization from a local court o hindi. Yun lang pag-uusapan dito. So yun, medyo sabi nyo nga, may gray area. Kasi habang, ang nakikita ko kasi, habang hindi lumalabas yung local court decision, doon siya muna talaga, mag-i-stay lang siya doon sa under protective custody. Is that something na parang unusual di ba? Lalo na kung may pending na international warrant na kailangan harapin niya, Senator Ping? Ang sabi ko nga, Danny, hindi cast in stone yan, Pwede mangyari na maski wala pa yung domestic warrant, pwedeng enforce ng executive branch. Ganun ba? Na arrestuin siya. Pwedeng gawin ng executive branch yan, pwedeng kunin siya sa loob ng Senado, especially kung wala siya sa session hall. Tulad na nangyari kay Senator Trillanes at saka kay Senator Enrile. Sabi mo nga, magkaiba yung international warrant kasi may gray area kaysa doon sa domestic warrant na na-issue doon sa dalawa. Okay, sir. I-confirm ko, itong Sergeant at Arms nyo sa Senate, itong si Edgardo Rene Samonte, nag-resign na siya dahil ang feeling niya parang somehow yun ang mga lumulutang na mayroong obstruction of justice kasi the NBI agents were just carrying their mandate na arestuhin based on a warrant of arrest. Pero yung handle ng pag-aaresto na ganun nga na nasa loob ng Senate premises, how do you view that? Kasi kayo bilang isang dating PNP chief, well, yung pagka-resign niya, untenable na yung position niya Kasi pagka may bago majority, sila yung pipili kung sino i-elect na Sergeant at Arms. May bago na kayo May bago na, Sergeant at Arms. Kung natatandaan mo, si General Mao Aplaska, siya rin yung Sergeant at Arms. So, sila yung, nung Senate President pa, si Escudero. Kasi binalik lang, ibinalik. Si Mao Aplaska, dating mista yan ni Senator Bato de la Rosa. Dangan nga lang, naunang gumraduate si Senator De La Rosa kasi class 86 sila pareho initially. Na-turn back ito si Mao Aplaska. So somehow, meron silang band na dalawa. So kung nakikita mo kahapon, agad-agad i-nominate ni Senator Bato si General Aplaska na maging Sergeant at Arms. Ibig sabihin, binalik siya. Kasi sa ngayon, tinanggal siyang Sergeant at Arms para palitan siya ni General Samonte. Pero hindi naman talaga tinanggal si General Aplaska. Nilipat lang siya na maging Sergeant at Arms ng Commission on Appointments. Parang yun ang kanyang parang pampalubag loob ni Senate President Soto. Kasi ang talagang choice ni Senate President Soto, si General Samonte. Kasi maski nung Senate President siya, yan ang aming Sergeant at Arms. Para meron silang pinagsamahan dalawa. And the choice of a Sergeant at Arms, binibigay namin yung choice na yan sa Senate President. Hindi naman tama yung ginawa ni John Samonte with or without yung insidente kahapon. Pagpalit ng mayorya sa Senado, tama lang yung ginawa niya na nag-resign siya. Nagkusa na siyang mag-resign. Kesa it's only a matter of time, natatanggalin din siya.
Kaya nga, napaka-interesting itong mga sinishare niyo sa amin kasi pati pala itong Sergeant at Arms na may halong politika na rin dahil nagkaroon ng bagong Senate President. With now, General Aplaska as the new Sergeant at Arms, parang Senator Bato is in good hands. Ganun ang sinasabi niyo, may banding na sila di ba? Well, you can say that, kasi nga, meron silang pinagsamahan, band na mista. Kaya nga siya rin yung nagrekomenda, palagay ko lang ito, nagrekomenda kay Senator Chis, Senate President Chis noon, na kunin si Mau Aplaska na maging Sergeant at Arms. Kasi nga dati niya mista ito. Ito yung mga inside story na sinishare ko lang sa iyo dahil kung bakit siya uli yung pinabalik na Sergeant at Arms. Pero parang tukas, insinuation na kaya ginawa ni Senator Bato para yung kanyang degree of protection mas matibay. We can speculate on that. Pero hindi conclusive yun. Senator Ping, dahil at least naghahabol tayo sa oras. Ngayon kasi 13 ang majority, na medyo shaky pa yung numero na yun, masikip pa yun dahil kayo 9 naman kayo, may 2 abstention. Bukas yata inaasahan today magkakaroon na ng composition diyan ng mga panel of prosecutors sa lower house. Baka bukas i-transmit na sa Senado. What can you do as part of the minority para at least maipatupad natin yung sinasabing ating forthwith, yung impeachment court from the Senate? Ako, I will be guided by the Constitution. Okay. Kasi kung merong attempt, merong move para hindi mag-convene, i-delay o kaya i-block yung pagko-convene as an impeachment court, I for one, I will vigorously oppose that. Kasi I'll be guided by the provision sa Constitution na talagang dapat, upon receipt of the articles of impeachment, basta na-transmit ng House, dapat agad-agad mag-convene kami as an impeachment court. Yung trial may come a little later kasi nga may procedure pa yan Meron pa yung summons sa respondent, 10 days. Merong summons sa prosecution, 5 days. Meron pa yung tinatawag na preliminary conference between the two parties, two panels. Pag-uusapan daw, mag-stipulate dun sino ba yung mga testigo nyo sa prosecution? Sino yung testigo nyo? Defense. Okay lang, bound tayo dyan. Walang mga surprise witnesses. Or, at the discretion of the impeachment court, which is the Senate, represented by the presiding officer, who is the Senate President. Pwedeng sa discretion niya, sabihin niya, sige, allow namin kayo ng konting leeway, pwede kayo mag-present ng additional witness during the trial proper. So kung papayag yung both parties, mag-stipulate, magka-agree, papayagan yon. So, pwede rin magkaroon ng witness na susulpot during the trial, depending sa discretion ng impeachment court. Pero sa stipulation, sa preliminary conference o pre-trial, i-define na doon. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi remember, itong impeachment trial, sabihin natin quasi-judicial, quasi-political. Kalahati o partly political, partly judicial. Kaya nga, di ba, yung rules of court suppletorian sa rules ng impeachment court. Diyan tayo nakalagay Kasi hindi mo pwedeng sabing purely judicial. Hindi mo rin pwedeng sabing purely political. Kaya nga, ang Latin word yan na parang as if, para bang partly judicial, partly political. Political. Oo. So, in the meantime, for now, kung 9 lang kayo, ito, nakikita lang natin sa mga social media, very shaky nga yung, or sabi nga nila, precarious number yung 13, Anything can still happen while hinihintay natin itong matapos yung pre-trial at saka magkaroon na nga ng trial proper, pwede may mga swing vote na pwede bang mga hakbang na posibleng mangyari like yung katulad ni JV at saka ni Big Subiri, Ejercito, na mga sila nag-abstain. So they could be possible swing votes and even the Villar siblings. Dani, kami nga 15, precarious yung numero, yung pag-13. Oh. 15 kami noon siyam sila Pero tamo nangyari. Oo. No? Nung nauna nga 5 lang kami Oo. Pero naging 15 kami. Depende yan Oo. The numbers talaga whichever way the wind blows, pwede may mangyari. Yan ang sinasabi natin. Kasi sabi ko nga, continuing continuing attempt sa Senado na magpalit ng liderato. Oo. Depende sa
mga kaganapan, depende sa mga sabihin nating mga events na nag-unfold. Maraming pwedeng mangyari. Oo. Pero kung ang 15 pwedeng matapol ng 9, yung 13 pwedeng matapol ng 11. Sabihin natin nag-abstain yung dalawa, pero as of yesterday, sabi lang, gusto lang nila maging independent. Independent, yes. No? Ang sa amin lang, ang medyo masakit, yung, alam mo, parang yung sentimento ito, Daniel, no? Pagka meron kang original na kasama, na isa sa pinakamasugid, na walang iwanan, tapos bigla kami na iwanan, yun lang medyo, pero ang political reality, tanggap na rin natin yon. No? In-express ko lang yung aking sentimento na, alam mo, yung magkapatid na bilyar, wala kami masyadong, sabihin natin, wala kami masyadong issue eh. Sabihin natin si Senator Pia, wala kami masyadong issue. Parang alam ko na kung sino tinutumbok mo. Yeah, ang sentimento namin, and I think I share, or my colleagues in the former majority na nasa minority ngayon, sinishare na yung sentiment ko na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool. Kaya nga nabulaga kami kasi alam mo, ako I admire Senator JB, Senator Sherwin. Noong kami nakabuo ng 15, hindi sila agad-agad nagpirma. Pumunta sila kay Senate President Cheese. No? Noong untenable na yung sitwasyon, nagpaalam sila na maayos. Sinabi nilang dahilan nila kung bakit lilipat sila. This time around, hindi man lang nagpasabi si Senator Loren kay Senator Soto or maski sino sa amin na pasensya na kayo, may sarili akong dahilan. Yun lang masakit sa amin. Kasi original kaming 5. Yeah, I know. Kaming original. Kaya after the 2025 election, malimit kami nagmi-meeting sa bahay niya. Na nagre-recruit kami noon kung paano makakaupo si Senate President Soto, Senator Soto, pagbukas ng Kongreso, yung 20th Congress, na hindi nangyari agad. Tapos tuloy mga meeting namin at kalimitan ng meeting namin, halos lahat, sa bahay ni Senator Loren. Okay. Kasi alam ko naman... So medyo na-express ko lang yung sentiment ko, which I think my colleagues in the former majority also share. So ganyan din ang sentimiento, I'm sure, ni former Senate President si Tito Sen. Kasi alam ko close sila eh. Kasi ako, naka-assign pa ako noon sa Europe News Bureau. Alam ko close na sila eh, na magkakasama lagi when we are there in London. Kaya nagulat din ako. Siyempre, sabi nyo nga, isa kayo doon sa mga nabulaga, no? Doon sa numbers. Pero yung isa, si Loren Legarda, na makasama ngayon ng majority, nagulat kayo. Tapos siya pa ngayon ang naging Senate President Pro Tem na dating posisyon nyo. Di ba? Senator Ping? Sa akin, walang bagay sa akin yun eh. Kasi hindi naman ako atat na maging pro temp. Hindi naman ako atat din na maging Senate, yung Blue Ribbon Committee Chairman. Sa akin, ina-express ko, posibleng hindi lang ma-express ni Senator Soto yung ina-express ko ngayon. Pero I can feel him na ganon ang kanyang sentimiento. Kasi mas close sila ni Senator Loren kaya nga sa amin. Sabi mo nga, nung panahon pang nasa Europe ka, yung alam ko, nakita ko yung friendship nyo doon, di Yeah, ba? Talagang very, very close. At kami talaga, nagsimula kami nung pang nakaraan, nung inupo namin si Senate President Enrile. Kami ang magkakasama. Senator Loren, Senator Gringo, kasama pa sina Senator Mar, Senator Soto. Kami rin yung magkakasama noon. Ganun katagal ang pinagsamahan namin. Hindi ko inaalis na bumoto siya sa kabila. Ang sa akin lang, ang sentimento lang, sana nakapagpasabi muna bago siya bumoto. Okay. Hindi yung nabulaga kami na wala ka na pala sa amin. Pero yung pinaka-obvious naman, kaya siguro siya nag-shift ng alliance dahil na rin siguro sa kinakaharap na problema ng anak niya na si Congressman Leon De Viste. Di ba? Na merong issue sa DOE. Dani, sana nagpaalam siya na maayos. Sana nagpaalam na maayos. Ganon. Maski 1 minute before session, sana binulungan niya si Tito man lang. O kaya kami. Kung hindi man kami, at least si Tito. Sinabi niya, Tito, mamaya kasi pasensya na kasi ganito ang reason ko. Dapat man lang ganon. Kasi kasabi ko nga, I have reason to admire Senator JB and Senator Sherwin. Sila yung huling-huling nagpirma noon. 11:30 na noon. Hindi pa sila nagpipirma. Although buo na kami noon. 13 na yun eh.
pang-14, pang-15 sila. Pero kaya sila naantala kasi naandun sila sa office ni Senator Cheese para magpaalam ng maayos. Sa akin, dapat ganon ang nangyari sa ngayon. Pero at least you're citing the case of Sherwin Gatchalian at saka sila Raffy Tulfo na maayos na nakiusap sa inyo. Pero in this case, kasama nyo pa rin sila sa minority, di ba? Oh. Correct. Oh. Lahat sila, actually, yung mga bago naming nakasama noon, ang alam ko, nagpaalam ng maayos. Kaya lang, huling-huling kaya parang pronounce para sa amin yung case o yung ginawa ni na Senator Win at saka Senator JB. Kasi sila yung inaantabayan na namin na magpirma para may pumunta na kay Senator Cheese doon sa office niya para ipakita yung resolution. Pero I'm sure yung iba, sina Senator Erwin, Tulfo, Senator Raffy, I'm sure nagpaalam din sila na maayos. No? So, I think that's the least that you can do to your colleague who sits as the Senate President, outgoing as he may be, na magpaalam ka ng maayos. Which hindi nangyari dito sa kaso ni Senator Loren kay Senator Tito. Okay. Sir, medyo kapos na tayo sa oras. One thing na lang. So, ano tingin nyo, gaano katagal? Kung matransmit bukas yung articles of impeachment sa inyo, sa Senado, and with the new Senate President, sabi nyo, kasi you will vigorously oppose kung sakali i-delay yan. No? Pero gaano katagal bago talaga yung trial? So, it will take 2 weeks, itong mga pre-trial, yung mga pag-uusap sa mga procedural matters? Ang estimate namin noong panahon pa ni Senate President Soto, ganon, give or take, mga 3 weeks. Kasi kung 10 days, then another 5 days, then yung preliminary conference, 15 days agad yung 10 days and 5 days eh. Okay. So that's 2 weeks. So merong stipulation, preliminary conference, sabihin na natin another week. So we're talking here of at least 1 month. Okay, so bali Senator Ping, kahit na let's say, 'di ba, mag-ano na naman kayo, suspend na kayo, wala na naman kayo session by June, dapat guided by yung principles daw ng impeachment, pwedeng magtuloy yan kahit na naka ang session, 'di ba? Naka-suspend. Yung impeachment trial. Different entity naman yung impeachment court. Pag impeachment court na. Hindi naman ito bound ng Senate adjournment ng Congress. Tama. Yeah. Kasi yung Congress iba yung impeachment court. Okay. Kasi pag na-constitute na yon, nagsimula ang trial, walang hindi kami pwedeng sumabay ng break sa adjournment o break ng Senado o ng Kongreso. May sariling personalidad o entity, sariling identity yung impeachment court. So pwedeng kami tuloy-tuloy. Of course, pwede rin naman mag-break kasi even yung mga regular course natin nagbe-break eh. Okay. Sige ho. Senator Ping, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo at sa mga inputs ho na isinare nyo sa amin today. Thank you ho. Yeah, maraming salamat din, Danny. Maraming salamat. Okay. Yan ho walang iba kundi si Senator Ping Lacson, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at ngayon ay bahagi na siya ng Senate Minority Bloc. Magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ho ang programang Kabayan.